Purihin ang ating mahal pang na Jesus. At tayo doon dadakbo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin natin mahal pang na Jesus. Tayo ba'y tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. Ating binibigay baton sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Palapakan natin mahal pang na Jesus. Everybody say praise the Lord. God bless you po, beloved brother Bertie Labardo. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God, hallelujah. Dakilit mapagpala namin Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Pangsus. Pinakamamahal na po naman kami pinagpupunig papasalamat o Diyos sa isang malayang pagkataon na pinagkaloob sa bawat isa amin upang ay pumapakinggan ng balang salita. Aming dalangin Diyos magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa, mag-isayang po mga webcast viewers sa pamamagitan ng iyong salita, buksan mo ang puso at kaisipan, tumanggap sa iyo, at maglingkod siya mula pa ng ibalingkod, patnubayan po ako sapagkat sa akin wala akong magawa, at sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at lang pagkaanilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, sa pusong pagkasalamat, ay nakukulang sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo, at ako'y nagbibigyan dobleng paggalang, bawat isang magandang hapon sa ating minamahal, at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, the time prophet of God, at magandang hapon sa buong sambayan natin mga pastor, at patuloy po natin sa sarupang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong paksaing ngayong araw ay pamagatan nating maging mapagbantay. Alam niyo po, minamahal ko nangyayari sa ating kapaligiran. Alam niyo po, minamahal ko, yung gawa ng kaaway, ang sabi nga, ni kailanman hindi ito mapupospon, magpapatuloy siya. Kaya kinakailangan Kristiyano maging mapagbantay. Huwag po nating isalig yung ating kaalaman sa tagal ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kundi manapa ay lalo tayong maging sabi nga po minamahal ko, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya lamang ang gagawa ng paraan upang tayong lahat ay mapunta sa langit. Puri natin dakilang Diyos, puri pinakamamahal na Panginoon. So minamahal, ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas o pupunta sa langit. Ang sabi ng mga tao, napakadaya naman. Tumatawag naman ako sa Diyos, pero hindi pala ako mapunta sa langit. Anong gagawin ko? Sa itinuro sa atin, minamahal ko, ng pinanggalingan nating relihiyon, ako mismo magsasabi, minamahal ko, hindi sila pupunta ng langit. Sapagkat ang Diyos ay seloso, minamahal, ayaw niya may mas higit pa kaysa Kanya para sa'yo. Kaya tignan po natin, minamahal, ay balik ko sa mga po, ang assignment ko ay sa Pampanga. Ngayong araw nito. Ngunit, tanda minamahal na sa amin, paglabas pa lang, doon sa gate namin, minamahal, doon sa Bukawi, minamahal ko mga kapatid, meron ng checkpoint at hinahanapan kami ng class card. Sa Tacloban, San Fernando, ganoon din. Kaya sabi ko, minamahal ko, dito na lang ako, Marilao. At samantalahin natin, minamahal ko, habang hindi pa dumabalik ang mga Panginoon, magkaroon tayo ng pag-aaral sa ating sarili. Kung tayo nga ba'y karapat dapat lumakad sa gintong kalsada pagdating ng araw. Sapagat lahat ng pagkakataon na pinagkaloob sa atin dakilang Diyos, lahat ng pagkakataon, minamahal, maging mabuti ka, ang maging maalam ka, ang magamit ka sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang minamahal ko lang dahil sa gusto mo, kundi gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang tama, minamahal. Kaya nga po, ulitin ko yung koreksyon, minamahal. Mag-correct tayo, minamahal ko. Huwag natin babanggitin yung salitang pagdadakila sa Panginoon. Alisin po natin yun. Sapagkat ang Diyos, in-stay tayo sa kalagayan natin dakila siyang Diyos. Hindi mo na siya dapat bigyan ng pagdadakilain kita. Hindi. Sapagkat siya dakila na. Kaya ang bati, minamahal, ang kadakilaan, pagpapasalamat,
Ano ba isang minamahal? Ha? Katakilaan, pagpapasalamat, ay naukulan sa o kaluwalhatian. Ay sabi nga iba, niluluwalhati ko ang Panginoon. Sa bibig mo lang yung minamahal. Sapagkat ang Diyos, kung ikay Kristiyano, dapat mo siyang luwalhatiin. Paghising mo sa umaga, pagtulog mo, habang ikay naghahanap buhay, luwalhatiin mo ang pinakamamahal na Panginoon, sapagkat walang Diyos na nag-iingat, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ulit natin minamahal ko, huwag natin babanggitin pa yung mapagpalang araw. Ang tama po, pinagpalang araw, a blessed day, not a day that is blessing you. Kasi kuminsan, hindi na ikukorek, pero mali, mapagpalang araw po, minamahal. O pinagpalang araw, ang dapat. Hindi ba binabanggit natin, mapagpalang araw? Kailan nagpala ang araw sa'yo? Hindi ba ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala? Kaya, pinagpalang araw. Makapag-amen ba tayo, minamahal? Nasabi nga niyo, balingkod, minamahal ko, magbibigay tayo ng koreksyon pagdating ng oras, minamahal ko. Malapit na bumalik ang ating dakilang Diyos. Baka yun lang ang maging dahilan kung bakit maiwan ka. Di ba? So, perfecto natin, minamahal ko. Basahin natin, minamahal ko, Mateo 7, 21, 22. Praise God. Dito po sa Mateo 7 talatay 21 at 22, ganito po ang pagkasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo, nangagpalabas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Amen. So minamahal, hindi po lahat ng tumatawag sa Diyos. Katulad sa atin, ang sabi nila, we are 105 million. Meron pang illegal, kaya 120 million ang Pilipino. Kasi may mga hindi nagrehistro, minamahal ko. Yung mga putok sa buho, hindi nirerehistro yun. Yung mga nasa bundok, hindi. So, 120. Ilan lang dadali ng ating dakilang Diyos na gumagawa ng kalooban niya. Yung po minamahal. Kaya pag ikay naggumising sa umaga, isipin mo, ano ang gagawin ko upang mapalugdan ko ang pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat may mga tao minamahal, nasisiya na sila sa sarili na, may pera ako, may pinag-aralan ako, malusog ang aking mga katawan, ang aking mga anak nag-aaral. Hindi po minamahal. Yung para sa pinakamamahal na Panginoon. Bakit minamahal? Hindi pa tayo dumating sa panahon, minamahal ko, na we are a perfect Christian. Piniperfecto pa lang tayo. At ikaw mismo sa sarili mo, pag-aaralan mo kung paano ka maperfecto. Di ba? Di ba? Noong araw, binago na natin dakilan Diyos. Yung abalingkod, sabi nga po, bulaklak na aking dila yung pagmumura. Inalisan ang ating dakilan Diyos. Lahat ng kahinaan, inalisan mo lang pang paglalasing, minamahal ko. Hindi ba ako sugal? Hindi ba ako nanigarilyo, minamahal mo kapatid? Pero nang bababae ako. Unti-unti yun inalisan ang ating dakilan Diyos, minamahal mo kapatid. Aminin mo na. Sapagkat pag hindi mo inamin, isang tsak na bagay, pag mag-rapture ngayon, iwan ka. Walang sinungaling na tatanggapin ang ating dakilan Diyos sa langit. Tandaan po natin yan, minamahal. Kaya nga po, pag-aralan natin mabuti, minamahal ko, yun lamang gumagawa ng kalooban ng ating dakilan Diyos ang dadali ng pinakamamahal na Panginoon sa langit. Marami na nasa atin ngayon, nagpalayas ng demonyo, magaling sila magsalita, magaling mangaral. Nasaan sila? Nasa labas na sila ng bakod, minamahal ko, sapagkat ang pinerpekto nila yung para sa kanilang sarili. Hindi nila pinerpekto yung pagsunod ng lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po totoo, minamahal. Kaya nga po, maging maalam po tayo, minamahal na kapatid. 4 na bersikulo lang ito, minamahal. Ngunit tandaan po natin, minamahal na kapatid, kahit isang bersikulo, yung 2 Korintos 5:17, napakahaba niyan, napakalawak niyan, minamahal. Kung ipapaliwanag na maayos, minamahal na kapatid. Kaya nga po, tingnan natin yung halimbawa, minamahal ko. Naghasik ang kaaway ng kanyang sariling punla. Kaya nga sa gawain ng ating dakilang Diyos, tandaan po natin, meron pa rin tayong nababalitaan, minamahal ko, na kumakaliwa ng takbo. Di ba? Sabi nga po, may nagsabi sa akin,
nakaraan. Bakit ganun? Ang sabi ko kasi, maging maingat. Sabi ko kasi, beloved by punong araw doon sa dako ng Amoranto, maging maingat ka. Mapagbantay ka, sapagkat hindi naman lalapit sa'yo na may sunga niya, may pangil, mahaba ang, may buntot kaya. Hindi. Lalapit yan, bra, ay sis. Oh. Ngayon pala, lalagyan ka ng sis sa bulsa. Tandaan po natin, minamahal na kapatid, maging marunong po tayo minamahal. Sabi nga po, kahit wala kang ibang pagkakatiwalaan ng 100% sapagkat ang Diyos hindi ka niya pababayaan, sa Kanya ka umasa. Sa Kanya umasa. Sa tao minamali, balik ko sabi ko, huwag mo akong titignan sapagkat ako man din ay nagkakamali. Ang tignan mo, ang utos ng ating dakilang Diyos kung paano mo sundin, at isang tiyak na bagay, dadalhin ka ng pinakamamalapanon doon sa langit. So minamahal ko, naghasik ang kaaway. Mateo 13:25 hanggang 29. Ating pumasahin, praise God. Aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talatay 25 hanggang 29. Datapwat, samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ang mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasika ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito, at sinabi sa kanya ng mga alipin, Hindi mo baga, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, Huwag, baka sa pagtipon ninyo ng pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Amen. Noong unang panahon, minamahal, nakasama ng mga alagad ang ating dakilang Diyos. Matatapang silang mangaral. Ngunit dumating, minamahal ko yung panahon, minamahal ko na inusig ang unang iglesia. Kaya nagtago, minamahal ko yung ibang mga alagad. At nakapasok nga, minamahal ko. Isipin po natin, minamahal, there are 6,000 religion in all the earth at 600 ang kuha ng Pilipino. So makita po natin, kaya nga po, napakalit natin bansa, minamahal ko. Hiwa-hiwala yung Pilipino, minamahal. Bakit? Una-una, minamahal ko, sa lingwahe na lang, we have 75 languages, o dialects and languages. Mas marami pa tayo minamahal ko sa India na 135. Malaking bansa ang India. Pero mas marami tayo. Sa Ilocano na lang, minamahal. Iba-iba yung tono, minamahal ko. Sa amin, natutunan namin yun, papananyo. Pero kung brother nila ito, papananyaw, may W sa dulo. Papananyaw. Doon na lang makikita, minamahal, na kahit na sa lingwahe, hindi nakakaisa, minamahal ko. Yung bilabid ko noong araw, sabi niya, ay, nakatama yung tuhod ko sa lamesa. Ano ka, tumaya ka ba? Tumama, pwede. Tumama yung tuhod mo. Pero nakatama, ibig sabihin, tumaya ka. So mali, minamahal. Kaya nga po, sa ating kapanahunan, ikinukorek, minamahal ko. Sapagkat sabi nga po, maliliit na bagay, sabihin din, maliliit na bagay. Ngunit, sabi nga po, yun na masakit. Papatusok ko ng karayom, ramdam ng buong katawan. Kaya nga, ano sabi minamahal ko? Naghasik ang kaaway. Natulog yung mga dapat gumawa, minamahal ko. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong bubunutin, baka mabunot niyo yung totoong trigo. Katulad sa atin, minamahal. Ngunit ngayon sabi nga, may paparaan, minamahal. Isang tiyak na bagay, pag nag-rapture, iwan ka. Alam na hindi ikaw gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Ngayong panahon na ito, minamahal, yung pong isipin po natin. Yung paano bakita natin ang ating dakilang Diyos na mukhaan. Hindi sa anumang bagay, minamahal. Hindi sa anumang bagay. Yung bagay na mapalapit ka sa Diyos, yun ang pinakamahalaga. Tandaan po natin, and everything shall be added unto you. Maniwala kayo, minamahal ko. Pag ginagawa niyo yung kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ay pagkakalob sa ng ating pinakamamalapan. Ay, baligod, minamahal ko, nag-iisa akong mamuhay, minamahal ko. Ngunit yung pagkain ko, minamahal ko, aabot yun ng parang 6 na tao. Bakit, minamahal?
Hindi ako humingi. Binigyan ako, minamahal ko. Binigyan ako ng pera, bumili ako. Ganun po minamahal. Ang totoong Kristiyano, hindi namumroblema kung ano yung kinabukasan niya. Tandaan po natin yung minamahal. Ang Diyos, problema niya yun kung paano kanyang pakainin, kung makita niya na ikay nakaluhod, nagsusumamo, nagpupuri, naglilingkod sa kanyang buong katapatan. Problema ng ating dakilang Diyos kung paano ka bigyan. Muna tayo po minamahal ko, gagamit ang Diyos ng tao minamahal ko upang ikay pagpalain. So, ang sabi, examine yourselves. Ito na, minamahal. Pag-aralan niyo yung sarili niyo. Kung sino nga ba kayo minamahal ko. Ikalawang Korinto 13:5, praise God. Dito po sa 2 Korinto Kapitulo 13, ang versikulo po ay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. So maniwala kayo minamahal. Hindi ninyo magagawa ang kalaban natin dakilan ng Diyos kung itinakwil ka na kayo, minamahal ko. Ano sabi dito, minamahal ko? Pag sumikapang dumalo sa gawain, hindi yung buhay ko, hindi yung negosyo ko. Araw ng linggo ngayon, nasa gawain ako dapat. Mapalakpakan ba natin? Sapagkat yung pinag-iipunan mo, iiwanan mo yan. At ikaw lang ang dadalhin natin dakilan Diyos kung karapat dapat ka. Ang masakit doon, minamahal, kung kasama ka rin maiiwan. Mamuhay ng may kabanalan. Yun ang ginagawa ng lahat sa atin, minamahal kung mamuhay ng may kabanalan. Yung beloved daughter ko, minamahal, nagpapantalon dahil uniforme sa opisina nila. Sabi ko, anak, maghanap ko naman ng trabaho na magpapalda ka. Kinakailan may paalala, minamahal. At ang tao dapat mag-decide sa sarili. If you want heaven, kung gusto mo ng langit, gawin mo yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Manalangin at magpuri sa ating pinakamamala Panginoon. Manalangin ka. Kung ikay pinagpala na, ipanalangin mo iba. Magpuri ka dahil yun ang karapat dapat gawin ng Kristiyano, minamahal. Magpuri sa ating pinakamamala Panginoon. Wala tayong maibabayad sa Diyos. Wala tayong maibibigay sa pinakamamala Panginoon na hindi galing sa Kanya. Kung magpupuri ka isang tiyak na bagay, anak ka nga ng Diyos sapagkat pinupuri mo ang Ama mong nasa langit. Maging kabalikat sa gawain. Nakarinig ako ang kwento ng araw. Hindi na ako magbibigay sa church. That word alone, yung salitang yun na hindi ka na magbibigay, dapat tumahimik ka na lang. Kung hindi ka magbibigay, it is between the Lord. Pero pag nagparinig ka sa tao, babantayan ka nun. At tandaan mo, minamahal na kapatid, may kagantihan yun. Hindi ka na pala magbibigay sa church. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya maging wise po tayo. Kung hindi ka magbibigay, ikaw na lang, tahimik ka. Sa amin mga manggagawa, ilan nga hanapin ang binibigyan namin, minamahal ko. Siyempre yung, luluwag lang namin, minamahal ko. Meron, hindi. Oo. Pero sabi kung meron kang pagkakataon na magbigay, bakit hindi ka magbibigay? Mababayaran mo ba ang langit galing sa reliyon mo? Siyempre hindi. Hindi, may bayad pala yun. May bayad. Dadali ka sa pinakamalamig na pwesto ng langit. At pagka medyo hindi ka nagbibigay, doon sa pinakamainit na lugar. Ganun ba yun? Tandaan po natin, minamahal. Ginawa ng ating dakilang Diyos ang mamasyon sa langit, minamahal. Pantay-pantay. Kaya nga dito sa lupa, isipin mo na nakatapak ka pa lang sa simento, sa lupa kaya. At ni kailanman, hindi ka pupunta sa langit kung ikay nagmataas. Bakit, minamahal? Ang nais ng ating dakilang Diyos, ang Kristiyanong mapagpakumbaba. Yan po isipin po natin, minamahal. Kaya nga po, maging kabalikat ka sa gawain. Ang sabi nga po, maging matapat.
Sino ang pagpapalain? Kapitbahay mo ba? Ang kamag-anak mo bang hindi Kristiyano? O hindi ikaw? Siyempre ikaw. Dahil alam natin, dakil sa isip mo pa lang, mala Panginoon. Katulad niya, lingkod, I will give you an example. Pag nagkamali ako, yung pagbibigay, inuulit ko, bakit minamahal? Ayaw ko magkamali. Yun, sa pag-uulit mo, walang problema yun sa pag dinagdagan mo yung pagbibigay mo. Ngunit kung hindi pala ako nagbigay eh. Ang isip kasi ng tao, pinayayaman niyo yung wala tayong pinapayaman dito, ang pinayayaman natin ng ating mga sarili. Mapalakpakan ba natin pinamamalapakan noon? Pag matapat kang Kristiyano, makita po natin, yung mga Kristiyanong bukas ang palad, sila pinagpapalan natin dakilan Diyos, huwag kang mainggit doon. Itanong mo sa kanila kung ano kanilang ginagawa para sa pagpalain ng ating dakilan Diyos. Sapagkat sabi ang totoong gumagawa ng kalooban ng ating dakilan Diyos, sila po may takot sa pinamamalapakan noon. Yung last, minamahal ko, put God first. Mauna ang Diyos. Pagising mo sa umaga, linggo, dadalo ako. Ay balik ko, minamahal ko, Sabado pa lang, alam ko na kung isusut ko. Nakahanda na yun. Ang t-shirt ko, yung ay nasa bag na, minamahal. Yun na lang ilalagay ko sa bulsa, minamahal ko. So, wala akong makalimutan, minamahal. Put God first, minamahal ko. Kahit na sino may bisita mo, araw na linggo, dumalo ka sa gawain. Walang magagawa ang bisita mo, dadaling ka sa langit. Wala. Kahit anong kaligayahan, araw na linggo, magliliwaliw ka. Araw ng gawain ng ating dakil, isang araw na nga lang, hindi ka pa dadalo. Yun po'y masakit, minamahal. Sapagkat nakapanood ako ng post sa Facebook ng ganun. Kung gumawa ka ng mali, itago mo na lang. Ikaw na lang. Huwag mo na ipipis. Para bang hinamon mo ang malapang noon. Nakita mo, narito kami. Isipin natin, minamahal, napakabuti ang ating dakilan Diyos. Pero bibigyan ka niya ng pagkakataon na maisip na mali ang iyong ginawa. Baguhin mo yan. Sapagkat sabi nga minamahal, susunod, pababayaan ka na ng pinakamamalapakan noon. At tanda minamahal ko, walang pera ang makapagpapagaling sa'yo. Isang tak na bagay, gagastos ka, maubos ang pera mo, pero tuloy ka rin doon sa kamatayan. Yung po mahirap, minamahal. Kaya, isipin po natin, napakabuti ang Diyos, bakit hindi? Narito pa tayo, minamahal ko, meron tayong magandang chapel, minamahal. Dahil sa pagsasama-sama natin, sabi nga po sa pinansyal, sa pagod. Nakita ko yung mga kabataan, minamahal ko, talagang hinutok na ng mahal Panginoon yung kanilang katawan upang maging kabalikan. Hindi mo maitatatwa yung kanilang pagsakripisyo, minamahal, yung kanilang kagalakan, paglingkuran, pinakamamalapan. Sa atin, minamahal, kung hindi ka makapagbigay ng kalakasan mo, yung pera mo sa bulsa, gamitin mo upang baluwalhati ang pinakamamalapan. Actually, hindi mo naman gagamitin yan sa langit kung pupunta ka. At kung sa impyerno kung maiwan ka rito, hindi mo na magagamit yun kasi baka 2,000 na isang salop ng bigas. Pagbutin po na, pag-isipin po natin yung minamahal. Huwag natin babanggitin yung kapasalamatan sa Diyos. Dinadakila kita, pinakamamalapan nun. God is great. God is great. Dakila ang, sabi nga yung balingkod, lahat ng kadakilaan, hindi pagdadakila, lahat ng kadakilaan, pagpapasalamat, ano ba isa? Kapurihan, kabanalan, para sa Panginoon lang. Hindi? Baka binabanal kita, Panginoon. Ikaw na inilalang? Babanalin mo ang dakilan Diyos na banal? Siyempre hindi. Kaya lahat po, pag-aralan po natin, maigi minamahal. Huwag na tayo umabot minamahal ko sa correction pa doon sa ng testimony leader. Pag-aralan natin mabuti minamahal. Sapagkat sabi nga po, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilan Diyos, isipin po natin yung mabuti. Yung, sabi nga po, maski yung nakikinig sa atin na hindi manampalataya, napakaganda nilang magsalita. Sapagkat sabi nga po, kahit na Ilocano ako, marunong ako magtagalog. Kala niyo ba pag nag-Ilocano ako naman, mag-Ilocano ako ng yung tonong, hindi, pag nag-Ilocano, Ilocano talaga ako.
Pero pagka Tagalog, di Tagalog tayo. Garni talagang Tagalog eh. Di ba? Magbatanggay niyo pala yun. Ganito ang Tagalog. Yung garni sa Batangas yun. So minamahal, put God first. Unahin natin ang pinakamamahal na Panginoon. E balikod nga, sabi ko minamahal ko, leksyon sa akin. Nasa lupa lang ako nasasakyan, nagbibilangin ako ng tithes and offering. Ayaw ko kasi pagdating sa bahay, mahihilo na ako. Baka kung ano yun, tama yung sa kapatid. Talagang inaayos na niya. Nilista na niya. Para alam kung ano yung para sa gawain o para yung sa kanya. Sapagkat kung minsan, pag marami ka na inisip, minaman mo kapatid, kung yun, lilituin ka ng kaaway, yun pala, kala mo nakapagbigay ka na, hindi pa pala. Yung palang sobre yun na tayo sinopering mo, minamal ko wala palang laman. Lahat ng pambayad mo, ano na. Pero sabi niya, balikod, minamal ko, 20 years na ako dyan sa town and country, minamal ko, hindi pa ako naputulan, minamal ko ng kuryente. At hindi pa ako naputulan ng tubig. Bakit minamal? Ang Diyos ang nagkakaloob ng pambayad. Kaya minamahal, nang dahil iningatan natin ang binantayan natin ang ating kaligtasan, ito naman ang gagawin ng Diyos sa ating minamahal ko. Huling versikulo, Awit 37, 18, 19, praise God. Maganda po ating mga dugtog, ang mga awit, praise God. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 37, versikulo 18 hanggang 19. Ito po nakasaad. At nalalaman ng Panginoon ang karawan ng sakdal, at ang kanyang mana ay magiging magpakilanman. Hindi sila mapapahiya sa panahon ng kasamaan, at sa karawan ng kagutom ay mabubusog sila. So makita po natin minamahal, hindi ka pababayaan naman ng Panginoon. May mga tao kasi nag-aalala para sa kanilang sarili. Maaring kulang ka sa paglilingkod. Wala kang pananampalataya. Kaya magtitipon ka ng para sa'yo. Hayaan mo maglingkod ng tapat. Isang tsak na bagay, aago ko sa pagpapara sa'yo. Sabi nga, dumarating ang pagpapara kaliwat kanan, minamahal, dahil sa ikaw ay matapat. Isipin po natin, pag dumating yun na yun, minamahal ko, napakaligaya ng isang Kristiyano na alam niya na siya'y gumagawa sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon at ang Panginoon ay nagpapala sa kanya. If you not, sabi ng English, if you can't clap, there is something wrong to you. Pag hindi ka makapalakpak, ibig sabihin, may mali sa'yo. Makapalakpak ba tayong lahat, minamahal? Ganun pala, minamahal ko. Isipin po natin, pagdating sa langit, ang pumapalakpak, 1/5 lang. Sabi yung hindi pumalakpak, bumaba. Yun lang. Yung hindi pumapalakpak, sabi, bumaba muna sa lupa, 5 buwan, magpahabol muna sa namumugot. Makita po natin minamahal. Samantalang kung dito sa gawain, pinerpekto natin, sabi nga, wala nang salitang lalabas sa bibig ng ating dakilang Diyos. Bakit minamahal? Pati pagpalakpak, kinatatamaran mo. Pati pagpupuri, pati pagsayaw, kinatatamaran mo. Sinong langit ang tatanggap sa'yo? Langit ng mga tamad? Samantalang wala tayo, ulitin niya balingkod, wala tayong may babayad sa Diyos na hindi galing sa Kanya. Ngayon, minamahal, tumayo po tayo, minamahal ko, inaimbitahin ko, minamahal ko yung mga baguhan. Pumarito dito sa harapan, minamahal. Ito'y tsansa, minamahal, pagkakataon na pinagalam na ating dakilang Diyos na tayo po ay tumanggap sa Kanya. Sapagat, alam po natin, minamahal ko, ang tinanggap ng tao, minamahal ko, tayo, galing na reliyon. Ang tinanggap natin, minamahal ko, yung wala pala tayong tinanggap, sila pala tumanggap kasi may bayad. Sa atin, minamahal ko, sabi nga po, kahit na mag-alay ka ng bata taon-taon, walang bayad yan. Magpabasbas ka ng kasal taon-taon. Ibig sabihin, taon-taon, nabubiyudo ka. Isipin po natin, minamahal. Ito ang panahon na ipapakita natin sa ating dakilang Diyos. Na tayo po'y mapagbantay. Kilala naman ang Panginoon kung sino ka. Alam
Alam naman na, Panginoon, kung ano nasa isip mo. Ngunit, sabi nga minamahal, kung isipin mo na ang buhay mo ay para sa mga Panginoon, isang tiyak na bagay, mamahalin kang lubusan ng ating dakilang Diyos. Aagos ang pagpapala sa iyo. Sabi nga, higit sa iyong inaasahan. Sapagkat higit ang pagmamahal ng ating pinakamamalapanan. Umawit tayo mga minamahal. Nang kita'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinaligdan, inunat ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko sa iyo lamang, hindi lahat. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin mo pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos, Amang Banal. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal sa ating pong pagpapatuloy para sa ating mga baguhan, mga bisita. Sa araw pong ito, atin po silang patanggapin. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal.
Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa daigdig, subalit mapahamak naman ang ating kaluluwa. Baliwala ang lahat ng bagay ating makakamtan dito sa daigdig na ito, mga minamahal. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisiyana. Dapat nating maunawaan, mga minamahal, na may nag-iisang Diyos sa langit na buhay na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang kasalanan sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat talikuran at pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, mga minamahal, ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ay dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. At ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin para mapatawad ang lahat ng kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. At ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Nakita natin kanina, mga minamahal, habang umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ilan ay umiiyak, lumuluha at nanginginig. Yun po ay hindi luha ng kalungkutan o paghinagpis. Yun po ay tanda na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Naramdaman nila ang pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yan po, mga mahal, ay ating makamtan kapag tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Babautismuhan tayo ng ating dakilang Diyos sa Espiritu Santo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, sa mga Gawa, Kapitulo 1, ang bersikulo 8, dadapwat tatanggapin ninyo ang kaloob o ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Purihin ang ating dakilang Diyos, makamtan natin ang kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman, magbago ng buhay at magpalayas ng masamang espiritu. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, hiniling ko na itaas ang dalawang kamay. Iyo ko ang inyong ulo, tanda ng pagsuko sa harapan ng ating mahal na Pinoon at banggitin niyo, mga minamahal, ang kataga o panalangin na aking pong sasabihin. Sabihin niyo po, mga minamahal, dakila at mapagpala na mga masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis
at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ibaba niyo po ang iyong dalawang kamay at kami na po ang manalangin para sa inyo. Dakila at mapagpala namin Ama sa langit, Diyos at mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, yung propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming mga minamahal na kapatid, mahal na Pinoon, na baguhan, mahal na Pinoon, mga bisita sa araw po ito na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos, kahabagan mo sila, mahal na Pinoon. Pagkalooban mo po, dakilang Diyos, na maganap sa kanila ang apat na reglamento ng kaligtasan, dakilang Diyos. Hallelujah, amin din nadalangin na sila po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, makasama namin sila. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para makompleto po ang inyong pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Pagkatapos po ng mga gawain, kinakailangan nyo po magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Huwag po kayong mag-alala sa inyo po mga kasuotan sapagkat mayroon po tayong baptismal robe dyan na magagamit upang pag-uwi nyo mga mahal to yung inyong mga damit. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po mga kapatid, kayo po ay makabalik na sa inyo po kinaupuan. At tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal sa lahat po ng ating mga pangailangan. Ang bumbag kataw na ako pong inibalik sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, Brother Rodel. Ang sabi sa Biblia, minamahal ko sa Gawa 1:8, and you shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. So, kung ikay bautismado ng Santong Espiritu, may kapangyarihan ka. Maring sa sandali ito, wala ka ng palalayasin na kahirapan, wala ka ng karamdamang pagagalingin pa o palalayasin. Alisin po natin yung hadlang ng kaaway. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, unti-unti ipinakikita ng kaaway ang kanyang galing. Ngunit tandaan po natin, noon pa man, alam natin ang dulo nito, minamahal ko, yun siya rin ang magiging makapangyarihan doon sa kanyang magiging anak. Kaya sa atin, minamahal, huwag po tayong kampante. Wala tayong sasaligan na iba, kundi ang pangako ng ating dakilang Diyos. Isang araw, dadali niya tayo sa langit. Kaya pag ikay anak ng Diyos, walang gawa ng demonyo ang makapapananaig sa'yo. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya lamang ang tao ay natakbo sa ospital dahil nawalan ng pananampalataya. Maliwanag yun. Bibigyan ko ng halimbawa, minamahal, yung aking beloved wife. Noong siya'y kunin ang ating dakilang Diyos, hindi niya sinabi sa akin, Dad, dalhin mo ako sa ospital. Hindi po. Sapagkat alam niya, kukunin siya ng Panginoon, lagyan ko ng oxygen para hindi siya mahirapan sa paghinga. Ngunit kinuha siya ng ating dakilang Diyos, minamahal. Nagtampo ba ako? Siyempre, masakit ng konti. Pero alam ko, umuwi na siya dun sa may-ari ng kanyang kaluluwa. Kaya sabi nga po, wala akong may pagmamalaki, kundi pasasalamat na ang Diyos natin hindi nagpapabaya. Kaya sandali ito, minamahal, alam ko may kahilingan kayo. Salvation of your loved ones, number 1, minamahal. Kaya sabi nga po, hingin natin sa ating dakilang Diyos yung katatagan ng ating pananampalataya na walang magawa ang dyablo sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Kunin mo ng Panginoon, tayo po manalangin. Praise God, hallelujah. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Sus, pinakamamahal na panahon. Sa pangunot panalangin po ng aming minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, na ito kami nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kahirap na pabigyan. Patawad po, pinakamamahal na Panginoon.
Dalangin po namin ng Diyos ang kalakasan, kalusugan, pangingit, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Julissa Almeida, yung banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng magagawat nila kapatiran sa buong daigdig, pagpalain mo kami, pagalingin po yung may mga karamdaman, lutasin mo yung problema, maging sa baguhan, nilang bigyan sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo, sa po mga webcast viewers, mga Panginoon, hipoy mo ng puso na hanapin nila ba nalagay ito. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway ang mga demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, devils of believing doubts, devils of hindrances, demonyo ng kahirapan, lumayas kayo, lumayas, lumayas. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Be healed, be healed. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Pag tayo lumundag, minamba ko yung lundag na walang rayuma. Kasi yung lumulundag ng may rayuma, 30 pulgada lang. Amen? So, gawin natin at the top of our voice, sabi nga po, kung hanggang tayo pwede makalundag, gawin natin. Sapagkat, sabi nga ito, iti ginagawa natin sapagkat tayo nagtagumpay na, tinugon tayo ng ating dakilang Diyos. Gawin natin, minamahal ko 3 beses. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo pinamahal ko ay